Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Inilatag ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang argumento kaugnay ng mosyong ipasampina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga ba ang naging punto ng magkabilang panig? Franco, mahinahon, malumanay at magalang, ganyan inarawan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung oral arguments ng prosekusyon at depensa kaugnay nga yan sa hiling na ipasampina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa simula pa lamang ng oral arguments, binigyang diin ng prosekusyon ang kahalagahan ng paglalantad ng katotohanan, partikular umano ritong isyu ng sinasabing paglobo ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Kinaman ay formal na hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court ay pasampina ang tax records, bank records at AMLAC records ng Vice Presidente. Kasama rin sa hinihingi ang records ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Buksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? So that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. Ayon pa kay Jokno, makatutulong ang mga record upang malinawan ang Article 2 ng impeachment complaint. Ito ang tumutukoy sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, batay sa ulat ng AMLAC, umabot umano sa mahigit 3 bilyong piso ang financial activity ni VP Sara noong siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan if she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor. Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Iginit din ni Jokno dapat makuha ng impeachment court ang financial records ni VP Sara bago pa siya naging vice presidente. Inihalimbawa niya ang naging hakbang ng impeachment court sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pumalag naman dito ang depensa at hiniling sa impeachment court na huwag pagbigyan ang mosyon ng prosekusyon. Sa oral arguments, binatikos si Attorney Michael Powa ang hiling na pagpapasampina. Anya, malinaw na ito'y fishing expedition. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Ayon pa kay Powa, labag ito sa due process at tagahanap lamang ng ebidensyang prosekusyon para pagtibayin ang kanilang kaso. Thank you. Yeah. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan.
Ayon pa sa depensa, may mga umiiral na batas tulad ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law na nagproprotekta sa ilang bank records at iba pang sensitibong impormasyon. Dagdag ni POA, hindi sapat na batayan ng impeachment para basta na lamang mabuksan ang lahat ng bank records. Kwenasyon din ng depensa kung bakit isinama sa sabpi ng bank records ang asawa ni VP Sara. Dagdag nila, hindi naman isang impeachable official si Attorney Manasseh Scarpio. Sa pagtatapos sa kanilang argumento, sinabi ng depensa na hindi sila tumututo sa accountability, ngunit igit nilang hindi dapat alisin ang proteksyong ibinibigay ng batas sa sinuman. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate, and that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Franco, pinagpaliban naman ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng desisyon ng mga senator judges. Iyan, ilalabas nila yung desisyon sa Lunes o sa susunod na linggo. Kaugnay yan, ang hiling na prosekusyon na isabi na nga yung financial records ni VP Sara. Yan na matapos yung ilang oras na caucus o pagpupulong ng mga senator judges. Ang paliwanag ni Senator Escudero ay kailangan kasi ng mahabang deliberasyon ng mga senator judges kung papabor ba sila o hindi sa hiling ng prosekusyon. Iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na sa halip na patibayin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte, mas nakatulong pa umano sa depensa ang testimonya ng isa sa mga testigong iniharap ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Alamin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Taranta na kasi nga, unang-una. Iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na sa halip na patibayin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte, mas nakatulong pa umano sa depensa ang testimonya ng testigong iniharap ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Panelo, hindi umano napatunayan ng testimonya na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay nagbunga ng anumang aktwal na pag-aalsa o sedisyosong pagkilos laban sa gobyerno. Napatunayan ng prosecution na wala sa pala silang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkataranta na kasi nga, unang-una, hindi dapat nila pre-decide yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Tinukoy ni Panelo ang naging pagtatanong ni Senator Robin Padilla sa testigo hinggil sa posibilidad na ang mga pahayag ni Vice President Duterte ay nakapag-udyok ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Aniya, mismong testigo umano ang umamin na walang naitalang sedisyosong pagkilos o pag-aaklas na isinagawa ng publiko bilang resulta ng naturang mga pahayag. Tanong, meron bang mga ginawa ang taong bayan as a result? Meron bang mga seditious act? Sagot niya, wala. Dahil dito, iginiit ng dating Presidential Legal Counsel na hindi nakatulong ang testimonya sa pagpapatibay ng aligasyon laban sa Vice Presidente. Kasabay nito, pino na rin ni Panelo ang naging pagtalakay sa isyong tinaguriang Operation Romanov na ayon sa kanya ay nagpakita umano ng kalituhan sa saklaw ng investigasyon. Ang akala niya raw from the very start, Operation Romanov is about the assassination project against VP Sara. Yung pala daw against the first family. Samantala, igit din ni Panelo na mataas ang pamantayan ng ebidensyang kinakailangan sa isang impeachment trial, lalo na kung may kinalaman ito sa mga paratang na high crimes at betrayal of public trust. Ayon sa kanya, nananatiling hamon sa prosekusyon ang pagpapatunay na ang aligasyon laban kay Vice President Duterte ay maituturing na impeachable offenses sa ilalim ng konstitusyon.